Available para sa ating lahat. Parang ganun ba? Ganon din ang salvation. Available din siya. Di ba? Available naman ang salvation eh. Oh, tama. At sufficiente, available, at saka nandyan na. Okay. Ibigay natin ngayon sa inyo. O ngayon, ganito ang prinsipyo, ganito ang doctrine ng electionist. Okay. Pagbigay ko sa iyo, Brad, gusto mo ng cake? Salvation mo eh. Gusto mo salvation? So, pumili ka. Mag-decide ka. Kung sabihin mo, gusto ko. Ganito ang electionist magsabi. Ayaw ko na tayo. Hindi. Itong bigyan ko. Namili siya eh. Di ba? Namimili siya eh. Ito ang gusto. Kahit gusto mo, hindi. Kasi hindi kita pinili eh. Siya ang pipiliin ko. Ngayon kung sabihin niya, ayaw ko. Hindi, wala kang magawa. Pinili kita eh. Sumalngalin ka niya. Ganon. Ibigay ko sa iyo. Kahit ayaw mo, pinili kita eh. Nakita niyo ang prinsipyo ng electionist. Ganyan pinaliwanag ng professor sa akin, Brad. Naliwanagan ka ako. Nagtanong na naman ako ng iba. Ganun ako eh. Kasi para yung paliwanag ko naman, kung tama ba yung paliwanag ko, pag mga pastor kasing makaharap ninyo, may matutunan kayo kung paano pinapaliwanag ang electionist against the Jose Everwell. Okay, nakita nyo? Ganon ang tulip. Dangerous flower. Bulaklak ba kung tawagin? Irresistible grace. Hindi naman pa. Walang irresistible grace na hindi. Irresistible. Pag irresistible, di ba mag-resist ka? Pero irresistible meaning, hindi mo mapipigilan. Kahit ayaw niya. Pero pinili ko siya. Pero yung gusto, hindi ko siya pinili eh. Walang mangyari sa'yo, Brad. Ang bottom line, kawawa talaga ang hindi napili. Kasi, unfair ang Diyos. Bakit? Namili pala siya pumunta ng langit. Kawawa naman hindi napili. Nakita niyo? So, paano mo i-reconcile yan biblically? Kapatid, kasi sila, ang mga electionist, mga kapatid, yung John chapter 3 verse 16 pa lang, tinwist na nila. Tinwist na nila. Binali na nila yan. Yung sinabi doon na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whosoever, Brad, ang word, whosoever. Sino? Sino ang mag-decide? Sino ang gusto? Kung ayaw naman niya, anong magagawa ng Diyos? May kalayaan tayo eh. Di ba maliwanag yung pagkaintindi natin dyan? Magulo ba? Tinwist nila yan. Ang whosoever believeth in Him daw, sa mga pinili daw yan. Grabe naman. Pagbaguhin mo yung meaning ng whosoever, magbago talaga ang meaning dyan. Wala kang makita dyang eleksyon eh. Sa panulat ng 4 synoptic gospels, wala kang makitang predestination, election, wala kang makita dyan eh. Ang election na word at saka predestination, doon mo lang yan makikita sa panulat ni Apostle Paul. Si John the Beloved or John the Apostle, whosoever, may kalayaan ka na mamili. Maliwanag naman eh. Okay. Piliin mo si Jesucristo, maligtas ka. Kung ayaw naman, anong mangyayari sa'yo? Okay. Condemn ka. John chapter 3 verse 18. That's right. Si Apostle Paul, mayroon siya binanggit predestinated. Okay. Predestinated na noong unang panahon pa lang, you are already predestinated. Pero hindi nila nalaman, hindi nila nakita. Kung nakita man nila, ayaw lang tanggapin na mayroong binanggit doon na foreknowledge. Di ba? May foreknowledge eh. Ibig sabihin, yung pagtanggap mo kapatid, yung pagtanggap mo dito sa Jose Everwell, alam na ng Diyos yan according to His foreknowledge, nagagawin mo yan. Nakikita niya na. Na darating ang panahon, may ipanganak na taga-Surigao dyan. Before the foundation of the world pa eh. Alam na ng Diyos eh. May ipanganak taga-Surigao dyan. Sino? Si Limuel Lagitaw. Ganon. Kahit ano pa yung ginagawa niya,
once na mabahagian siya ng kaligtasan, mga kapatid, talagang tumanggap siya. Nakita na ng Diyos yan. Nakita na ng Diyos yan. Itong taong ito, tatanggap talaga yan. At tumanggap nga naman. Hindi siya pinili. Okay? Hindi siya pinili. Gusto mong malaman ang doktrina ng pagpili? Ganito. Para mapili ka, para malaman mo na, ay, pinili pala ako. Bakit ka pinili ng Diyos? Kasi ikaw mismo nag-decide ka na magpapili. Para mag-eleksyon sa atin ba? Bakit napili si Bongbong Marcos? Kasi siya mismo nagpapili siya. At ikaw din na botante, pinili mo siya. May pagpipili talaga. Oo. At doon mo malaman na pinili ka ng Diyos. Alright? Kasi pinili mo yung pinili ng Diyos. Sinong pinili ng God the Father to be the Savior of the world? Si Jesucristo. Siya lang ang pinili. Noong pinili mo siya, nabahagian ka ngayon na parang na-adapt ka ngayon. Adoption ang mga term eh. Kaya ka naging panili. Para bang sinabi bang ano ba? Kung bakit ka naging righteous? Because there is one righteous na pinanampalatayanan mo. Ngayon, ang bottom line, pag pinag-usapan mo yung paano ka magkaroon ng kaligtasan, lahat, mayroon talagang gagawin. May condition yan eh. May condition yan. May requirements ba? Okay? Katulad niyan. For God so loved the world. Una, ang makikita mo, ang Diyos or God the Father, mahal niya or may pagsinta, may pag-ibig. Malalim yan na pagmamahal. Yung mga wordings yan sa ginamit ng Diyos, agape term yan. Di ba? Mayroong tatlong klaseng pag-ibig. That's right. Eros, Phileo, at saka agape. Pag sinabi mong eros, yan ang pagmamahal na karnal. Karnal na pagmamahal yan. Para bang tingin mo sa babae, talagang ganun ba? Sexual object na lang talaga. Ganito. Yan, eros. Eros love yan. Mag-ingat kayo dyan sa eros love na yan, ha? Okay? Pangalawa, brotherly love. Phileo, ibig sabihin. Ang pangatlo ay agape. Agape meaning unconditional love. Yan ang pag-ibig ng Diyos na ginamit niya sa sangkatawan. Kaya pag mayroon kang unconditional love, ang unconditional love, alam niyo bang itsura ng unconditional love? Hindi nag-iisip ng masama. Kahit masama na yung ginawa niya sa iyo mahal mo pa rin Ganon ang agape. Sobrang sama na ng treatment niya sa iyo, mahal mo pa rin siya. Ay, ganyan ang pagmamahal ng Diyos na binigay niya. Tinuro niya. Ang dami din ng kasalanan sa iyo. Mahal mo pa rin siya. Mahal mo pa rin. Mahal ko pa rin siya, pastor. Pero ganun lang. Grabe naman, Brad. Dapat hiwalayin mo na yan. Ayaw ko pa rin, pastor. Turo ng Biblia ayaw hiwalayin Yari ka. No? Ganun ang tingnan mo. Dahil sa pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ano ang ginawa niya? Kasi ang mga tao talaga, dahil sa kasalanan ng mga kapatid, mapunta ng impyerno yan That's right. Okay, mapunta ng impyerno. Hindi yung pang-araw-araw mo ginawang kasalanan. Biran man tong ibang mga grupo pag may kaligtasan na nga, tapos pag gumawa ng kasalanan, mawawala ng kaligtasan, mapunta ng impyerno, tanggap ka na naman ulit. Wala naman ganun Biblia Yung pang-iba yung pinakaugat ng kasalanan, iba yung sanga ng kasalanan mo. Yung mga sanga ba ng daily walk mo, yung mga tinatawag na daily consumption sin na mayroon ka, yung parang ginawa mo ng consumption ba? Okay? For your own consumption na kasalanan. Hindi yan ang magdala sa impyerno. Okay? Ang magdala sa impyerno, yung hindi pananampalataya kay Jesucristo. Kailangan mong manampalataya kay Jesucristo. Bakit? Dahil mayroon kang kasalanan na namana na pasa sa atin. Doon sa Garden of Eden. So,
alam ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na hindi mapunta itong taong ito sa impyerno. Bakit? May kasalanan eh. Ngayon, anong remedyo ng Diyos? Ang remedyo ng Diyos, ito. Hindi remedyo ng tao ha. Yung ibang grupo na naman maging membro lang ng reliyon, maligtas na eh. Yung iba naman gumawa lang ng mabuti, maligtas na eh. Yung iba naman magkawang-gawa lang, ligtas na eh. Hindi naman ganyan ang kaligtasan sa Biblia eh. Ang kaligtasan sa Biblia, remedyo ng Diyos yan. Biyaya po yan, grace po yan. Oo. Anong sinabi dyan? That He gave His only begotten Son. Amen. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, ibig sabihin, may problema ang tao, pero may remedyo ang Diyos. Right. Hindi remedyo ng tao ha. Lagi niyong tandaan yan. May remedyo ang Diyos sa problema ng tao. At sino ang remedyo diyan? Si Jesus Christ. Ngayon, ito ang requirements. May requirements. Condition para magkaroon ka ng kaligtasan. Manampalataya ka. Sino sa inyo dito ang mananampalataya? Ngayon, mayroon talagang ito dito nga ayaw. Sige daw, mag-preach daw kayo doon sa bata. Lahat ba doon tatanggap? Mabuti na lang yung may 10. Oo. Ganon yun. Kasi hindi naman lahat eh. Mayroon talagang ayaw eh. Panahon nga ni Jesus Christ, ayaw ng mga Parisiyo at saka ayaw ng mga Sadusiyo eh. Oo. Sino lang tumanggap sino lang tatanggap hindi na tayo. Mga kapatid, huwag niyo nang pagbigyan yung halaga, yung dami pang mga gawain dyan. Hayo. Ganun lang. Kung ayaw niya, wala ka nang magagawa. Go to another. Ganun ang prinsipyo ng Diyos, mga kapatid. Pagdating sa kaligtasan. Di ba? Di ba sabi niya sa mga apostol, humayo kayo. Hayo sila. Tapos nagbigay ng instruction ng Diyos, wala kayong dalhin magdala lang kayo tungkod. Di ba? Sabi niya, neither bring purse, ganito. Ang dalhin nyo lang, tungkod lang. Wala tayong baon nito, wala tayong cellphone nito, or ano man, pabihira, tungkod talaga. Walang pang... Di ba? Yan man sinabi ng Diyos. Di ba? Nung humayo sila. Right. Tapos, bakit? May mapapansin ka nun. Sabi ng Panginoon, go to from house to house. Okay. Bakit ayaw ng Diyos na magdala ka ng pagkain? Tinapay. Kasi nga, ang magpapakain sa inyo, yung pupuntahan nyo, yung naligtas na yon, pwede kang pakainin. Gagamitin ng Diyos yan, makakain kayo. Ganun na ng plano ng Diyos. Sige, importante kasi sa Kanya, hayo. Winning souls. Ngayon, ganito ang sabi ng Diyos. Pagpunta mo sa bahay, okay, peace is upon it. Okay? If the peace is worthy sa bahay na yan, abay maganda. Mapunta sa kanilang peace. Sinong peace? Si Jesus Christ yan. Ibig sabihin, salvation. Pag ayaw, wala kang magawa. Di ba? Wala kang magawa. Ang gawin mo, lumabas ka na lang. Pero ganito ang gawin nyo. A sign of rejection, ipagpag mo yung paa mo sa dust. Di ba? Di ba? Sign of rejection yan eh. Di ba it will be more tolerable from the Sodom and Gomorrah than sa taong yan? Bakit? Ang Sodom and Gomorrah, wala talagang sila eh. Ganito. Ganun talagang buhay nila eh. Pero yung nabahagian ng kaligtasan at ayaw, ang sakit niyan, kapatid. Greater damnation kaya yan. Yung bahagian mo ng kaligtasan, yung taong ito. Tapos, resist niya, ayaw niya. Mabigat yan. Mabigat yan. So, ganun ang mangyayari. So, ibig sabihin, may pagpipili. Okay? I'm sorry, may pagpipili. Anong pagpipili sinasabi ng pastor? Ibig sabihin, may kalayaan kang pumili. Yan ang ibig sabihin. No? Ang Diyos, wala siyang pagpipili kung sino ang iligtas niya. Ganito ang kaligtasan natin, mga kapatid. Ikaw ang mamili. Ikaw ang mag-decide. Okay? Kaya nga ang sabi dyan, whosoever believeth in Jesus Christ. Ano mangyari sa kanya pag nanampalataya siya? Magkaroon siya ng hindi siya mapapahamak sa impyerno, bagkus magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Di ba? Di ba kaliwanag? Ito si Apostle Paul. Mayroon siyang binanggit predestination.
mayroon pa siyang binanggit before the foundation. From the beginning, mayroon pa siyang binanggit. O di, naguluhan tuloy ang ibang manampalataya. Si Apostle Paul, mga kapatid, abogado po yon. Ang mga abogado, magaling po yan sa mga wordings. Hindi yan sila nalilito. Di ba ang mga abogado ganon? Oo. Kaya minarapat sa panulat ni Apostle Paul, ang Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Kahit pa may predestination na sinasabi, may election na sinasabi, may pagpipili na sinasabi, ang lahat, ang salvation, kapatid, babagsak sa ano? Biyaya. Anong sabi dyan? For by grace. O, kita mo yan? Pag grasya, mga kapatid, nag-usapan, grace meaning unmerited favor. Ibig sabihin, wala kang ginawa, kapatid. Mayroon ng Jesus Christ na namatay sa krus. Yung paraan mo, wala yan. That's right. Ang tanging gawin mo na lang, manampalataya kay Jesucristo. Yun, kita mo, paano mo ibangga yung dalawang nag-uumpugan na para hindi ka malito. Whosoever kay Book of John, predestination, election man nabanggit dito kay kining Apostle Paul, pero bottom line, sa paliwanag niya, by grace. Ibig sabihin, ma-reconcile mo siya. Si Apostle Paul, banggit niya, grace. Grace meaning unmerited favor. Yung kaligtasan mo, mayroon na ginaghirap niyan. Ang tanging gawin mo na lang, manampalataya sa Kanya. Amen. Wala ka nang ibang gagawin. It is just the same as you are given a gift. Di ba si Apostle Paul siya nagsabi? Ano sabi niya? For the wages of sin is that but the gift. Oh, di ba? Gift of God is what? Eternal life. Through Jesus Christ our Lord. Ibig sabihin, hindi mapunta sa iyo ang regalo niyan kung hindi mo tanggapin. Yan ang pananampalataya. Ibig sabihin, yung regalo na yon, regalo sa iyo, hindi mo pinaghirapan. Di ba ang regalo ibigay lang sa iyo? Oy, regaluhan kita ha. Bakit? Regaluhan na kita. Kita kung kabaitan mo eh. Sayang naman, mapunta ka ng impyerno. Sayang naman. So marapatin natin na bigyan ka ng ng bonus or regalo. Ang regalo, mga kapatid, hindi po yan dahil sa, di ba, may trabaho ka. Di ba, trabaho mo. Automatic may sweldo ka eh. Yung sweldo mo dahil nagtrabaho ka. Oo. Yung gift, regalo, nag-decide ang amo sa iyo. Ba, ayos to ah. Nag-decide siya. Oo. Nabigyan ka ng regalo. Sayang naman, ibigay ko to sa iba. Mayroon namang deserve dito. O, di ba? Nakita niyo. So, hindi mo pinaghirapan. Nag-decide ang amo mo, nabigyan ka. Pero yung sweldo, abay, talagang kita mo naman ang ginawa mo. Ang paghihirap sa'yo. O, ang paghihirap mo. O, di ba? Kaya sinweldohan ka. O. Habang nagtatrabaho ka, nag-decide ang amo, abay, bigyan ko kayo si Andy ng regalo. O, or bonus. O, di ba? Ang gagawin mo na lang, tanggapin mo na lang. Yun lang naman eh. Oo. Ganun lang. So, ganun ang kaligtasan rin ha. Baka may magturo sa inyo ng kaligtasan pag uwi sa Pilipinas. Brad, ang kaligtasan mo, kailangan magpasugo lang tayo dito. Basahin mo to. Maging membro ka sa amin. Talagang ligtas ka na, Brad. Hindi ka nang punta ng impyerno. Nabaligtan. Hindi yung magpunta ng ganyan, magpasugo or ano man. Diretso impyerno yan. Pag namatayan, nako, pagising nila. Pambihira to. Magmumuragod sila siguro sa sobrang init dyan. Bakit? Una pa lang si Jesucristo, hindi na kinikilalang Diyos eh. Kaklaro ng ebidensya niyan. Oo. Diretso yan. Kaklaro. Yung salvation natin sa Biblia, iba eh. Klarong-klaro eh, sa Biblia natin eh. Di ba? So, yan ang salvation natin. Klarong-klaro. Hindi yan mahirapan kang umunawa, magtanong ka. Mag-research, walang problema. Pero ang kaligtasan natin, mga kapatid, by faith in the Lord Jesus Christ. Okay? By faith alone. Without works. Sinabi niya ni
Apostle Paul doon sa Book of Romans pagka may works, hindi na grace yan. Kasi may works maging works na yan. Dahil pag sinabi mo grace, walang works. Pag may works naman, walang grace. Hindi naman pwedeng pagsamahin ng dalawa Di ba? Ganon yan. Maliwanag yan Oh. If it is by law, hindi na by faith yan. Kasi sa panahon ni Hesukristo, iba na ang law Ano ba ang law sa panahon ni Hesukristo? Royal law ang tawag doon. Love God and love thy neighbor. That's right. If you love God, madali na lang mahalin ng neighbor mo kahit yung pangit Ganon yun. Kahit pangit yung ugali, mapagtiisan mo. Subukin mo, Brad. No. Kasi, inuna mong mahalin ng Diyos. Amen. Pag inuna mong mahalin ng Diyos, madali na lang sa'yo magmahal ng kapwa mo. Yun ang batas ng Diyos. Amen? Ngayon, tingnan natin sa James chapter 2, Brad. James chapter 2. Verse 1. James chapter 2 verse James chapter 2. Tama, Brad? Yan, okay, yan ta. I-amuntar ko lang sa akin. Okay. Hebrews, James. Okay. Yan. Sa Book of Hebrews, mga kapatid, minsan, pag nag-aral ka sa Biblia, mga kapatid, pag na-encounter mo yung mga ganon, minsan, pag hindi malalim ang pangunawa mo, maguguluhan ka Kasi dito, binanggit, Brad, faith without works is dead. Kaya ang sabi ng iba, may pananampalataya ka, plus your work. Ganon. Kasi pag ang pananampalataya mo raw, na walang gawa, talagang mapunta ka na impyerno. yan ang na-encounter ko sa mga yung mga ibang mga grupo. Oo. Sinabi sa Biblia faith without work is dead. Ano ka ngayon, ha? Kaya kailangan may works ka. Dahil pag wala kang works, mapunta ka ng impyerno. Kaya pag tinanong mo, ikaw pag nagkasala ba ngayon, may pananampalataya ka na? Opo. Ligtas ka na? Opo. Okay. Gumagawa ka ng mabuti? Opo. Paano pag matay ka na hindi ka nakagawa ng mabuti? Saan ka punta? Impyerno. Wala na. Ibig sabihin, losing salvation ka. Mawawala ka sa hindi tama yung kaligtasan mo, meron ka. Bakit mo nasabi yan? Na kailangan mong gumawa ng mabuti dahil pag nakagagawa ka ng kasalanan, ay mapunta ka ng impyerno. Kasi sinabi sa Book of James yan na, ito na. Okay. Mga kapatid, dyan sa Book of James, pinaliwanag lamang ni Apostle James kung ano ang itsura ng tamang pananampalataya. Okay. Alright? Now, pagbasahin mo yung konteksto dyan, dalawang klaseng pananampalataya ang sinabi ni Apostle James. Mayroong genuine faith at mayroon ding piki. Okay? Ang kaharap ni Apostle James dyan, mga mananampalataya. Alright? Dahil dumating din sa punto, ang mga mananampalataya, naguguluhan din. Mananampalataya daw sila. Pero bakit nagkakasala pa? Mayroon ganun mananampalataya. Bakit? Kasi akala ninyo, pag naligtas ngayon, alam na lahat Biblia. Hindi po. Ngayon, pag naligtas ka today, magpatuloy ka, kasi sabi nga sa salita ng Panginoon, so then faith is cometh by hearing. Naligtas ka. Ang panampalataya mo, nagkaroon ka ng kaligtasan dahil narinig mo. Una, may nagpaliwanag sa'yo. Tumigil ba doon? Hindi. Sinabi pa, so then faith cometh by hearing and hearing. Yan, ibig sabihin, nagpatuloy ka. Yan ibig sabihin. Hearing and hearing.
Dagdagan mo pa, pastor. Anhiring. Ibig sabihin, talagang dapat kang magsimba na magsimba. Bakit? Paano mo maunawaan ngayon ang salita ng Panginoon kung isang araw ka lang nagsisimba o yearly ka lang nagsisimba? Oh. Hindi mangyayari po yung... Subukin nyo raw na magsimba ng yearly lamang. Or magsimba ng ano. Subukin nyo. Just huwag kayong magbasa ng Biblia, ganito, ganyan. Di ba kahit yung John chapter 3 verse 16, baka ma-NIV kayo dyan. Oo. Magsimba lang tuwing anniversary. Bakit? Kasi anniversary, may lechon. May mga pagkain, sobrang daming pagkain. Ang bira. Kaya pag anniversary talaga, daming tao eh. Oo. Ang gagawin niya pag nag-anniversary tayo, mga kapatid, mag-anniversary tayo pagkatapos lumipat. Ang gawin natin, ang imbitahin natin, hindi mga manampalataya. Imbitahin natin yung hindi manampalataya, mga kapatid. Wag yung mga manampalataya. Kasi talagang sabihin lang talaga, pumunta lang to pag anniversary ay bakit? May baon pang, may plastic pandala. Joke lang ha. Baptist talaga siya. No? So, ganito lang mga kapatid. Ang sabi dyan ni Apostle James, okay, ganito. Mga kapatid, listen carefully. Sabi niya, my brethren, sabi niya, di ibig sabihin si James, kaharap niya, mga ligtas na ha. Okay. Have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. Ibig sabihin, with respect of persons, ibig sabihin, may sinasanto ba? May pinipili ba? Yan ang ibig sabihin nun ha. With respect of person. Pag respect ng sinasabi by God, ibig sabihin, may pinipili ba? May sinasanto ba? May nag-ano ba? May gano ba? Mayroon bang may favoritism ba? Ganon ang term yan. Ganon ibig sabihin yan. Okay, verse 2. For if there, ito na. Ganitong pananampalataya, ha? Okay. Nagbigay ng ilustrasyon or ehemplo si Apostle James kung ano ang tunay na hitsura ng tamang pananampalataya. Okay. Mayroon daw isang tao. For if there come unto your assembly, may dumating na tao sa grupo niyo. Sabi, a man, a gold ring. Abay, mayaman ang pumunta sa grupo niyo. Halimbawa, isang executive, ganon. Tapos, goodly apparel. And there ka, dumating sa grupo niyo. Halimbawa, dito sa atin, dito ba? Sa grupo natin, sa Bible Baptist, Independent Christ Bible Baptist Church sa Riyadh. Okay, may dumating dito. Ang ganda naman niya. Executive goods siya. O, ngayon. Mayroon din dumating na medyo alanganin naman. Kawawa ba? And there come also a poor man in vile raiment. Abay, may dumating din na gusgusin. So, dalawang tao ha. Pananampalataya na mayroon ka, dumating sa grupo, may mga pananampalataya kayo at may dumating dyan, example, may dumating na executive at may dumating na gusgusin. Anong klaseng treatment ngayon ang pananampalataya na tama at ang pananampalataya na piki? Brad. And ye have respect to him that weareth the gay clothing. Kita mo yan? Kapatid, ang term sa mga hindi ligtas, gay. Ganun talaga na mahira. Sodom and Gomorrah talaga, no? Sodomites. Gay clothing talaga. Pero huwag niyong gawin, mga kapatid, ha? Baka mamaya pag may dumating executive dito, are you gay? What you talking to me? Why gay? I'm not gay. Hindi, tinatanong ko lang kung ligtas ka o hindi. Ayun naman pala eh. Klaruhin mo. Okay. Ganun mo lang, ano? Marami sa TikTok niyan eh. Ganun. Okay. At pinili mo yung wearing the gay clothing and say unto him, upo po kayo dito sa magandang upuan, okay? Yan bang klaseng panampalataya na tama? Ganun ba? Yan ang ibig sabihin yan. Ito po kayo. Tapos sabihin mo naman sa pobre, hoy, doon ka sa gilid. O dito ka sa bangkito na maliit. Diyan ka, umupo ka dyan. Pangit mo eh. Ang baho mo. Ganito, ganyan. And you will say to the poor, stand down there, doon ka sa malayo, and set
here under my footstool, or dito ka sa tapak ko. Grabe, no? Parang kay King David lang. Sino na may footstool? Okay. Sa verse, pagka meron kang pananampalataya at ganon ang pagtrato mo, Brad, ang ganong klaseng treatment sa tao, worldly yun, nakita ninyo? Nakita niyo ang mundo? Kung ano ang treatment nila? Bakit? Una-una, wala nang tamang pananampalataya eh. Ang treatment ng mundo sa tao, mga kapatid, hindi pareho. Pag mayaman ka, abay, ang ganda ng tingin mo. Pero pag pobre ka, tsupi ka. Kapatid, ang tamang pananampalataya, may tamang treatment. Kita niyo? Hindi porket mayaman ka, bigyan mo siya ng sinigang na bangus. Yung pobre mo, bigyan mo ng ginamos. Oo. Yung ginamos, alam yung ginamos, Brad? Ha? yung bagoong na isda. Oo. O ito bigay mo, bagoong na isda, nagigitata pang pangin mo, baho pa na nabilad sa araw yung ilang araw na. Oo. Yan ba ang treatment mo? Walang equality. Si Jesucristo, unang-una, equal. Nakita niyo na kung anong itsura ng tamang pananampalataya? Okay, patuloy tayo. Sabi na, are ye not them partial? Balik mo tayo, bro. Partial ba kayo? Ano kayo Partial meaning, hindi patas. And are become judges of evil thoughts? Ngayon, judgmental. Parang ano lang, judgmental. Sa next verse, Brad. Brad, makinig kayo ng mabuti dito kasi minsan ko lang pinapaliwanag to. In James chapter 2. Kasi dito yung works without dead, faith without works is dead alone. Talaga naman. Hearken, makinig kayo. My beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith? Nalala ninyo sa Matthew chapter 6? Blessed is the poor, blessed is the ganon. Nalala ninyo yung beatitude? Nalala ninyo? Binanggit dito ni Apostle James. Sabi niya, hindi ba pinili ng Diyos yung mga pobre? Kasi ang pobre, mga kapatid, kadalasan yan, ang mga pobre, sabi nila, yabang na lang natitira niyan, pastor. Hindi, mali, ganito yan. Ang kadalasan sa mga pobre, kapatid, ang puso niyan, madali lang madala. Bigyan mo lang ng 1 kilong bigas yan, paliwanagan mong kaligtasan, ang bilis niyan. Bakit? Contrite heart meron sila sa Book of Isaiah. Pobre. Madali lang. Kaya nga ang bata, pobre ang tawag dyan. Bakit? Madaling bigyan mo ng lollipop, sasama na sa iyo. Nakita niyo? Ang Diyos, nagpapaliwanag din ng kung kaligtasan pinag-uusapan, mas mabilis pa yung mga mahirap kaysa mga mayaman. That's right. Ang mga mayaman, paliwanagan mo, gaganon lang yan parang aso lang, gaganon lang yan kara mo, kalan mo, lakas Bakit? Liit naman niya. Malakas siya. Bakit? Nagaganon sa amo Pero pag bitawan mo siya, gaganon mo. Gaganon din. Sana hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith and heirs of the kingdom which He hath promised to them that love Him? Diba? Yung mga mahirap, madali lang naman magmahal magmahal ng lubusan. Sino kanta yun, brother? Brother, kasalanan bang magmahal na ng lubusan? Pambihira, brother. Too much love will kill you, brethren. Tandaan niyo yan. Okay. Next, in verse 6, but ye have despised the poor. Kasi sabi mo, umupo ka dun sa malayo. Ito lang yung gay yung uupuin ko dito. Ang gay lang talaga. Ngayon and onward, I will call them gay. And not rich men oppress you and draw you before the judgment seats. Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called? Pagkaganyo ng judgment mo, kapatid, grabe. Patas, hindi ka good patas. That's right. Tuloy-tuloy. So, ganun Kung mananampalataya ka, baba, Brad. Kung mananampalataya ka, ganun ba ang treatment mo? Next, bro. 7.
Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called? Pagka ganun ang treatment mo sa mga tao, mga kapatid, you blaspheme the name of God. Ye are called by God. That's why you are called by God, and then you got saved. Tapos may pananampalataya kang tapos ganun ang treatment mo. Abay, dinungisan mo lang pangalan ng Diyos. Ganun pala ang testimony mo. That's right. May pumunta dito sa grupo natin, tapos ang treatment mo ay kakaiba. Pastor, baho kasi. Wala naman damit. O, di bigyan mo damit ba? Meron mang damit na naglalaha na damit dyan, yung mga malalaking damit mo dyan, bigay ko. Oh. Okay, next, Brad. Wala na? Meron. Now, anong royal law? Itong royal law na binanggit natin. If ye fulfill the royal law, according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ye do well. Bakit? Ang una, sa royal law kasi doon sa panulat ni Apostle Paul din, ang royal law meaning, love God with all thy soul, and thy mind, with all thy heart, and love thy neighbor as thyself. Ganun yun. Huwag mo saktan yung neighbor mo. Ang ginawa naman ng iba, minahal din ng neighbor. Maliwanag naman sabi ng Diyos do not covet thy neighbor's wife. Ginawa sa pastor, kala ko ba, mahalin ingat naman. Thou shalt love thy neighbor as thyself. You do well. Abay, mabuti yan. But if you have respect to persons, pero pag namimili naman kayo, hindi kayo patas, hindi kasala kayo. And are convinced of the law as transgressors. Ibig sabihin, talagang sa batas ng Diyos, you transgress. Nagkasala ka talaga. Bakit? Ang batas ng Diyos, love God and love the neighbor. Wala namang sinabi, love God and love the gay. Wala namang sinabi dun Walang pagpipili ba? Whether he is rich or poor, love them both. Bigyan mo ng shawarma, bigyan mo ng shawarma mayan. Ayaw niya, ano gagawin mo rin? Bigyan mo sa isa. Maging dalawa na sa kanya. Meron mang ganyan. Anong gagawin mo? Basta ang treatment mo, pareha. Parehang pagtingin mo. Ngayon. Next, bro. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Kita mo yan? Pinaliwanag ni Apostle James. Kahit pa daming batas na sinusunod mo, akala mo ang batas 100 lang? Hindi. Sobrang daming batas, kapatid. In 3 category. Civil law that pertains to the daily life of the Israelites, the moral law, which includes the 10 commandments and the dietary law of the Lord, and the third one, ceremonial law. Yung tatlong yan, sobrang dami niyan. Kung tutuusin mo yan, magkamali ka lang ng isa dyan, as if lahat, you are transgressor. Sinner ka na. Bakit? Ang katotohanan, ang tao, hindi naman kaya i-perfect yun. That's right. Tama. Wala naman ibang perfecto Ang Diyos lamang. Si perfecto at saka si perfecto at saka si perfecta, name lang nila yon. Sinner pa rin sila. Tama. Now, for he said, do not commit adultery. He said, do not kill. Now, if they commit adultery, yet thou kill, thou art become transgressor of the law. Next, Brad. So speak ye and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. Kita mo, liberty, meaning use your liberty or the law of your faith for the occasion not of your flesh, but to love one another. Yan ang doon sa panulat ni Apostle Paul. For he shall have judgment without mercy. Hath you showed me mercy, mercy, Jesus. Move forward, Brad. Okay, ito na. Dito na. Bantayan niyo ha. Anong illustration kanina? May tamang pananampalataya at may piki na pananampalataya. Ito ang itsura. Binigyan ng example ni Apostle James, may dumating na 2 tao, isa mayaman, isa mahirap. Anong itsura ng pananampalataya ngayon? Tama ba dapat ang respond mo or mali? Okay. What doth it profit? Anong pakinabang? My brethren, though a man say he had faith, kahit pa sabihin niya mayroon siyang pananampalataya. Si brother, sinabi niya may pananampalataya siya. Siya din, mayroong sinabi, may pananampalataya siya. Okay? 2 klaseng pananampalataya. Genuine
and faith. Ano ang pakinabang mga kapatid? Kahit pasabihin ng isa na mayroon siyang pananampalataya at wala namang gawa. Ay, ito na. Nagulo ang iba dito eh. Can faith save him? Okay. Kung ang pananampalataya niya, sabi niya, mayroon daw siyang pananampalataya, siya naman, mayroon ding pananampalataya, may dumating na tao, itong sinabi niyang pananampalataya niya, ang treatment niya sa tao niya, sa mga tao, hindi pare-pareho, may pinili, ganito, ganyan. Ito namang isa, may pananampalataya siya, pero maayos naman ang treatment niya sa dalawa. Abay, tingnan natin ngayon. Alin? Kaya, can faith save him? Yung pananampalataya na mayroon siya, na mali naman ang ginagawa, makaligtas ba yun sa kanya? Hindi. Or itong isa, na mayroon siyang sinasabi pananampalataya, pero mayroon namang tamang gawa. Yung klaseng pananampalataya, mayroon siya. Makaligtas kaya? O hindi? Nakuha ninyo? Nakuha ninyo mga kapatid? Mayroong pananampalataya na sinabi siya, pero may tamang gawa. Mayroon namang sinasabing pananampalataya siya, pero mali naman ang ginagawa. Abay, ang klaseng pananampalataya mayroon siya. Tama kaya yun? Kaya makaligtas kanya yan? Hindi. Ito namang isa, abay okay naman. Okay naman manifestation ng gawa niya. Sinabi ng pananampalataya, yung pananampalataya na meron siya, magliligtas kaya sa kanya yun? Yan. Nakikita niya na ngayon ang pagkakaiba ng tamang pananampalataya at sa mali na pananampalataya. Natural, ang maling pananampalataya, kapatid, wala talagang magandang bunga yan. Can good tree bring forth corrupt tree? Hindi. Yung mabuting punong kahoy ba, magresulta ba ng pangit na mga bunga? Hindi naman Pero yung corrupt tree, abay, magresulta kaya ng mabuting bunga? Hindi. Natural. Kung pangit yung kahoy na yan, ang itsura niyan, paglabas niyan, abay, iwan ko lang kung bako-bako yung mga mukha ng mga bunga niyan. Di ba, gano'n naman talaga eh. May dalawang kahoy. Kung mataba ito, maganda naman tong kahoy na ito. Ibig sabihin, magandang pananampalataya meron to. Abay, magandang bunga yan. Ito, mali naman ang maling kahoy ito. Hindi naman tama eh. Dahil, yan eh. May sugo ni Satanas eh. Parable of the sower ba? Wala naman talagang yan. Wala namang bunga doon. Alam mo ba sa parable of the sower? 4 yun, di ba? 4 na hasikan ng binhi, di ba? Ilan ba ang nagkaroon ng bungang tama doon? Di ba? Isa lang. Tama. Yun ay tanim sa matabang lupa. Tama. Ganun lang din yan ang paliwanag dyan. May tamang pananampalataya, may maling pananampalataya. Ang ginagawa ng tamang pananampalataya, tama. Ang ginawa ng maling pananampalataya, mali. Yan ang pinapaliwanag ni Apostle James. Kaya ang sabi niya, mayroong brother, sister na hubad, ganito, disisyo to bilipod, kawawa talaga. Brad, sunod Brad, sa 15. Dalawang illustration kayong ginawa ni Apostle James ito para maunawaan ng husto. I-forward mo lang. And one of you say unto them, depart. Okay, sabihin mo doon sa kawawa, umalis ka, ganito, ganon. Umalis ka sa dito, ganito, ganon. Magpakainit ka, magdamit ka. Ano pakinabang sa faith na meron ka? Hindi ka naman gumawa ng tama. Ibig sabihin ba, ang treatment mo ba? Ang bunga kasi ng pananampalataya, kapatid, magkaroon ng tamang treatment yan. Tandaan nyo yan. The same way as magkaroon ng tamang bunga yan pag may tamang pananampalataya ka. Pero kung may mali, kung may sinasabi mo pananampalataya meron ka, tapos mali naman ng una, sa una pa lang, abay, walang may gandang may dulot yan. Pastor, tama ba ito pananampalataya ko? Okay, ano pananampalataya mo? Ang sabi dito sa pananampalataya na inatinan ko sa grupo dito, pastor, ganito, ganyan. Si Hesus Kristo at saka si Satanas, si isa lang pala yan eh. Saan grupo ka ba nagsimba ka pa din? Tapos may sinabi pa dito, pastor, na ang anak ko daw, i-offer ko doon sa ganito, pastor. Sa pastor, ganito, ganyan. Pati ang asawa ko. Tama itong pananampalataya ko, pastor. Sa langit ko doon kung punta nito. Saan ka bang grupo nagsisimba? Sa Mormons to, pastor. Kapatid, sa tingin nyo, tama ang pananampalataya na mayroon yan.
Abay, laglag tayo sa bangin yan. Oo. Nakita niyo na. Naunalaan niyo ba, mga kapatid? How you will treat others is a manifestation. Manifestation po yan kung may tamang pananampalataya ka. That's right, man. Amen, mga kapatid? Kaya ang sabi ni the Apostle James dyan, sabi niya, even so faith, kahit man ang pananampalatayang yan, kung wala namang manifestation ng gawa, dead po yan. Ibig sabihin, if it hath not works, is dead being alone. Kaya nga sabi dyan, baba mo, Brad, yeah, a man say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thy faith. So I will show thee my faith by my works. Kaya ang sabi dyan, sa kapatid dyan sa 18, kahit pa sabihin mo, ganito na lang ang pag-usapan natin, sabihin na lang na, mayroon akong pananampalataya or ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga manifestation ng aking mga gawa. Ipakita mo rin pananampalataya mo na wala namang resultang gawa. Tingnan natin kung sinong mga ligtas sa atin. Di ba makita niyo? Ganun man yan ang usapin dyan. Ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Bakit? May tama akong pananampalataya eh. Ang tamang pananampalataya, may bunga talaga yan. Tama? May bunga yan eh. For the fruit of the Spirit is love, joy, long suffering. Di ba? Pero yung hindi tamang pananampalataya, wala naman talagang bungang tama yan eh. Sa tingin niyo, mayroon? Wala. Kaya pag ang pananampalataya, ipakita ko sa aking mga gawa, ipakita mo rin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa gawa, tingnan natin kung sinong mga punta sa atin sa langit niyan. Yan ang ibig sabihin niya. Oh. Move forward, bro. Tapusin na natin. But will thou know, O man, that faith without works is dead. Faith without works is dead. Ibig sabihin, kung mayroon kang pananampalataya na wala namang gawa, abay patay yan. Patay na klaseng pananampalataya yan. Pagmayabang mo pa. Sa umpisa pa lang, kaya dapat itama natin ang ating pananampalataya. Sa umpisa pa lang, para magkaroon ng tamang resulta yan. Kasi, ang pananampalataya na hindi nag-umpisa sa tama, wala yan, Brad. Makikita mo rin pagdating ng dulo. Ang pananampalataya, kapatid, ganito yan. Pag hindi mo inumpisahan ang tama, ang pananampalataya sa tama na tamang sistema ba, makikita mo rin yan, kalaunan. Abay, yung pananampalataya niya, hindi naman pala tama. Bakit? Pasimba-simba pa, tapos gano'n yan. Makikita mo na hindi talaga tama. Bakit? Mayroong mga tao na akala mo mananampalataya, ang very classic example dyan in the Bible, kapatid, is Judas Iscariot. That's right. Kasama na ni Jesucristo. 3 years kasama ni Jesucristo sa ministry. Grabe! Napakahabang panahon na mayroon siyang pagkakataon na maligtas, pero wala talaga. He is considered as not saved because Jesus Christ said, He is the son of perdition. No wonder. In the book of Luke, sabi doon, Satan entered to Judas. Entered talaga ang word, ha? Entered to Judas. Pag pumasok na ang demonyo sa katauhan mo, talagang magpapatunay good yan, hindi ka talaga ligtas. Mapupusis ka talaga. Maliwanag, mga kapatid? Maliwanag, magmamanifest man yan. Ang tamang tao na may pananampalataya, pero pag ang tao na tama ang pananampalataya niya, makikita mo rin. Makikita mo rin siya na tama ang pananampalataya. Bakit? Makikita mo palagi sa gawain eh. Nagpapatuloy. Hindi mo hunos pa nga, hindi mo alam eh. Nag-commit. Mag-commit kung anong commit niya hanggang sa makikita mo na lang, naging pastor na. Maraming ganyan. Ganyan ang mananampalataya, kapatid. There is commitment into the works of God. Amen ba? I hope maliwanag sa atin. Kaya ganun lang paliwanag ito. Nandito naman yan eh.
So, papaliwanag natin uli, gamitan natin ng presentation. Okay? Any question? Question kayo. May bagong mic o ano ba? Ha? Ano? Do you have any question sa ating topic, sa ating panampalataya? Any question? Well, tanong kayo. Bahala na. Anong question niyo mga kapatid? Sige. Importante yan. Magtanong kayo. Maliwanag ko ba sa inyo? Baka naman di maliwanag ha. Dalawa lang daw yan eh. It's either bobo yung nagtuturo eh. Grabe oh. Bobo talaga si pastor. Mga pastor, buti lang yung box lang ito may pardon lang sa amin namin. Yung talagang may pinili ng Panginoon eh. Oh? Pero nung natanong ko sa iyo dati kasi parang ano ba silbi kung pag-pagulong ng simba kung may pinili mo talaga? Oo, wala na. Wala na silbi yung Kaya yung mga hyper-Calvinist, Brad, kunti lang sila nagsimba. Kasi, gagawa naman ng Diyos paraan dyan, mapunta yan dito. Hindi na. Si Jesucristo nga, nag-utos eh. Humayo kayo eh. Soul winning. Sinabi ng Panginoon yan, soul win. Oo. O ano pang silbi ng pag-soul winning mo? Kung wag na, pastor. Diyan sa bata na yan, may pipiliin ang Diyos dyan. Siguro mga 20, mga 10, mga ganito, mga 100 yan. Hayaan na natin sila. Bahala ang buhay nila. Dahil hindi nga ng Diyos yan. Maligtas yan. Kakanta din yan. Tatangga o ano din yan. O ano man yan. Mahirap yan. Yung pastor, ina na din yan. In-explain din doon sa parable ng Kandil Banco. Maliwanag din yan doon eh. Mga kapatid, alam niyo ang kaligtasan, in many forms, pinapaliwanag din Jesus Christ yan. Kaya nga lagi nang sinasabi, the parable of the kingdom of heaven is like unto, ganito, great banquet, mayroong inimbitahan, mayroon namang, tapos yung inimbitahan dito, hindi dumating, o ganito, ganyan, yung iba na lang, mga ganito. It talks about Israelites, yung Israelites, tigas ulo eh. Hindi pa rin lang intindihan kung anong ibig sabihin ng Diyos eh. Parang ganun ba? Salvation is very clear. No? Na even the Lord Jesus Christ, kung gusto mong maligtas, you must have faith. You must have faith. Wala ngang sinabi sa Biblia na gusto mong maligtas, please accept the Lord. Wala nga, hindi nga nakikiusap ang Diyos eh. Hindi nakikiusap ang Diyos. It's either take it or leave it. You will receive the Lord Jesus Christ, maligtas ka, pagpalain ka. Ayaw mo? Ano gagawin ng Diyos sa'yo? Walang magawa. Anong mangyari sa'yo? Parang the same way lang eh. Today, I reckon heaven and earth. To record. Obey or curse. Gusto niyo blessing or cursing? Blessing if you obey. Curse if you disobey. Sabi ng Diyos yan. Maliwanag yan. Prinsipyo ng Diyos yan. Amen? Ano lang? Klaro sa atin ha. Baka mayroon kayong mga doktrina dyan sa electionist. Baka ma-preach ninyo dito, Brad. Ma-preach ninyo, mga preacher ha. Ayaw in tao. Huwag nyo i-preach yan sa inyo. Kung magulo sa inyo ang election, ang predestination, magtanong muna kayo sa akin. Ganun yan. Sa Pilipinas, maraming mga churches na talagang mga hyper-Calvinist. Minsan nagkapasabik, pastor, parang hyper-Calvinist yun. Oo nga eh. Kasi hindi tayo hyper ha. Hindi tayo hyper, hindi rin tayo electionist, Calvinist, hindi. We are Baptist. We are just Baptist. Very simple argument. We are not talking about Arminianism. We are not talking John Calvin. No. Do not talk about them. We are talking about Baptist. What Baptist mean? We have the marks of the New Testament Church. Anong mga marka ng mga New Testament Church? Maraming sinabi dyan eh. Nag-fit ba tayo doon? Amen yan. Di ba? Ganun lang. Salvation ninyo, ano? By faith. Amen. Losing salvation, hindi. No. When we save, we are always saved. Abay, amen yan. Holy Spirit, doctrine of Holy Spirit. Nag-dwell sa amin. Abay, amen yan. How about ganitong doctrine? Di ba? Ganun lang. Amen? Amen. Tuloy-tuloy lang tayo. Tingnan natin kung hindi kayo matututo tayo, mag-graduate kayo ng Bible School pag naturo natin.
itong mga librong to. Amen. Salamat sa Diyos. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita about the doctrine of salvation. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. And we are praying, O God, to bless us more as we continue on our service today. And protect this place, secure this place, and bless us through their words. And all these things we thank you and we praise your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Break tayo, mga kapatid.